Ito yung ginawa natin. Pamilya tayo sa oras na to, hindi tayo pumunta sa isang gathering para lang doon sa mag-build tayo ng relationship sa bawat isa sa atin para mas lalo po tayong tumibay sa ating pananampalataya kung sa ups and down tayo. Hindi naman tayo perfect na. Kailangan po na magpatuloy to at madagdagan pa tayo. Yun yung gusto natin umpisahan. Tagpo na lang kami, ha? Let's go! Gutom ka na, bro? Yes. Kaya na pa. Mayroon na ako. Teka, bro. Mayroon na ako. Akala ko, wala. Nag-drive pa yun, nag-drive pa. Gutom na to, nag-drive pa. Oh, sarap. Nag-umapaw. Kuya, YouTube guys. Later. Very maraming sa bumagapit ang Panginoon sa aming pagtutugan. Lord, salamat Panginoon. Pagtutuin na pagkabay niyo po sa ating Panginoon. Lord, ngayon sa Panginoon, upang mga karangalan ka Panginoon, ako Panginoon sa buha Panginoon na Panginoon. Lord, salamat. Sa iyo pagpuri nito Panginoon, sa iyo pagpuri sa atin sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Lord, hallelujah. As we got this life today, Panginoon, nagkakaya umako yung presensya ng Lord sa bahay na to. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid ko. Naglaan ng oras, Panginoon, upang magsama-sama kami, Panginoon, Lord God, sabi mo, Lord God, bigyan namin, Lord God, na aming mga kapwa, Panginoon. Mag-ibigay kami, Panginoon, Lord God, sapagkat ikaw ay mag-ibig, Panginoon, Lord God. Lord, wala nang papantay sa katilaan. You are great, Lord God, and nothing can compare, Lord God, sa mga plano mo sa buhay namin, sa mga pangako mo, Panginoon, Lord God, hindi mo bababayaan, Panginoon. Lord, to those who have sickness right now, Lord God, nararamdaman namin, Lord God, bawal, Panginoon, palitan, Lord God, ng joy, Panginoon, ng peace, Panginoon, Lord God, that surpasses all understanding, Lord God. And your presence, Lord God, be with us, Panginoon, Lord God, as we sing this song, Panginoon, Lord God, napakabuti mo. Hallelujah, Jesus. Ito, hindi po natin, para po natin na mabuti yun. Diyos Ama, Ika'y hindi ka nagbago. Ngayon, kailanman sa buhay ko'y laban ng pagbago. Hindi ka nagbabago. Ngayon, kailangan sa buhay ko'y tapat ang pagpabuti mo. Ika'y
man sa buhay ko'y tapat. Noon ngayon ang laman sa buhay ko'y tapat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Lord God. Salamat. Salamat po kami, Panginoon. Bless you, continue, Lord God. Fellowship, Lord God, let your word, Lord God, be the light po, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Iyan, Lord God, ang bawat isa, Panginoon, Lord God, ay magkaroon ng reward, Panginoon, sa aming mga Panginoon. Lord, hindi na para sa amin, Lord God, kundi, Lord God, ay magamit mo, Panginoon, sa iba, Panginoon. As we gather na harvest, Panginoon, Lord God, and for all your presence, Panginoon, Lord God, surround us, Panginoon, Lord God. Today, Lord God, tomorrow, Lord God, and forever, Lord God. You are the same God, Panginoon, Lord God. Yesterday, today, and forever, Lord. Hindi ka mabago, Panginoon. Hindi ka, Lord God, that the glory and honor belongs to you, Lord God. You may expect me, Lord God. Amen. Sino Lord ba? Yeah. Ako, Lord. And then, ano ba? Tingnan mo. Sino ba? Ano na lang. Doon, sige ako. Yung sa 1 Corinthians 10:31. Yung sabi doon, whatever you do, whether you eat or you drink, or whatever you do it all for the glory of God. So, kagaya ng ginawa natin ngayon, naman ang ating ginawa, ay kailangan pa rin natin gawin ang bagay na mailuwalhati ang Panginoon, ang Diyos natin na ating pinaglilingkuran. Kaya nga tayo ngayon, nagpipiniship tayo para may balik din natin yung pasasalamat sa ating Panginoon. Yun, yun na lang siguro, paikutin na lang natin yung word na yun, and then, ano nyo lang din po about sa kung ano yung, ano sa inyo ng word na yun. Guys, first, tas alangin. Mga cheer. Paikot daw, oh. Sis Jonah. Ay, oo nga no. Paikot tala. Oh, si Ana. Si Ana. Ay, Diyo. Ano? Saan ka kasali? Whatever you do. Whatever you do, kumakain ka man. Whether you eat or drink. Oh, Ayun. yan. Sabi. Sa akin rin ang word ko sa in whatever you do it all for the glory of God. Tama. Amen. Sa akin, yun lang yung parang reminder ng ni Lord sa akin. Minsan kasi may chance or may pagkakataon talaga na nakakalimutan natin na i-glorify si Lord sa buhay natin. Pero, gayon pa man, si Lord pa rin naman pinapaalalahanan na tayo nila. The Holy Spirit is within us. And alam natin na kapag hindi na tama yung ginagawa natin at nakakalimutan na natin yung isang bagay, si Lord pa rin yung magpaparamdam sa atin. Kikitwi niya yung puso natin and doon natin marirealize or tuturuan niya tayo para maitaas siya sa buhay na. Yun lang naman talaga ang purpose natin. Amen. Di ba yung pinag-aralan natin sa CLB? Amen. Hours of Supreme Purpose. Yun yung purpose natin. We are living in this world, in this earth, kasi it's just to glorify the Lord. Yes. Para purihin lang siya. And everything will follow after this shall be added unto us. Yan lang po. Yan, Brother Alvin? Sabi niya, hindi yung ano yung sorry, I'm so sorry. Hindi yung ano yung pagsama-sama natin. Ano yan? Baga, glory pa rin kay Lord yun kasi mga lingkod tayo ni Lord eh. Tinawag niya tayo eh. So, kung gaano katibay yung banding ng bawat isa, Yes. ganun yung ano eh, ganun yung sabi nga, diba, magpalakasan kayo, magpatibayan kayo. Kung may nangihina sa inyo, ano yun, palakasin nyo. Kasi, sino pa ba yung tutulong sa atin kung yung ating mga kapatid yung Kristo, diba? Sa labas, hindi natin mahanap yung mga, hindi. For example, diba, kung mga tao, diba, hindi Kristiyano, ganyan.
Sino pa ba lalapitan mo kundi yung tao malapit kay Lord, di ba? Pero, unahin natin si Lord, syempre, pero kailangan pa rin tayo. Ang utos din naman kasi ni Lord, love one another, He who does not love, does not know God. Hindi niya kilala ang Diyos kung di siya umiibig, sabi niya. Sabi nga, di ba, even sa sabi ni Jesus, ibigin mo, ang iyong kapwa, gaya ng sa iyong sarili, At higit sa lahat, ibigin mo ang iyong kaaway, sabi niya, So, kung meron man tayong nakikita, for example, minsan, di ba, may nakikita tayo hindi malapit sa isang kapatid, ganyan. Huwag na natin pasinin yun. Kumbaga, pasinin natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay ng tao. Kasi, at least nandun yung tao Tinatry niya yung best niya na purihin si Lord, paglingkuran si Lord. Tignan natin yung kabutihan ng bawat tao. Kasi kung tinitingnan na lang natin yung ginagawa ni Lord sa buhay ng tao niya, hindi natin makikita yung kapagitan ng ginagawa niya or kapalpakan man or whatever. So, yun lang, di ba? Whether we do it for the glory of God. So, yung baga, at the end of the day, sa glory pa rin Lord talaga, babalik lahat. Praise the Lord. Brother dear. Brother, Ikaw niya. Do it for the glory of God. So, ganun ginagawa natin. Kay Lord talaga yung puri talaga yun. So, meaning nun, parang sa God of the Harvest, nakakabang ba tayo sa calling. calling mo sa kanya, may kapatid nga tayo nangihina. Yung gagawin natin, papalakasin natin siya. Kasi kumbaga parang sa Holy Thinking, kung isa lang yun, magkakawalis ba yun? Hindi kailangan lahat tayo magkakasama papalakasin. So, minsan may mga kapatid tayo, nakikita natin na wala na, nakakalupot man, pero kasi parang natin mga kapatid yan. Nakikita ba natin? Kasi Lord, yun din kaya tawad niya tayo, binaan niya tayo kahit makasalanan tayo. Sister siya? Ano rin yung sa'yo ni Lord? Pangusap ni Lord sa verse na yun? sa akin po, kung saan man tayo dalawin, saan man tayo makapunta, sino man yung makasalaman natin. Kailangan na hindi tayo yung makita, kundi si Lord yung makita sa mga sinasabihan. Kasi paano nila malalaman na follower tayo ni Christ kung hindi tayo namamatay sa sarili. Sister Maribel? Sa akin, kaya drink or kahit anong gagawin mo sa buong mag-araw, dapat kailangan mo si Lord, dapat yung gumagawa sa'yo. So pagising ka lang sa umaga, kailangan si Lord yung hanapin mo sa buhay mo. Bago ka lumabas, bago ka ano-ano ang gawin mo, si Lord dapat yung siya yung nagagawin sa atin sa araw-araw. Kaya kung wala siya, we can do, diba? We can do nothing. Kaya, yun sa akin. Sister Anita? Ano na Tago na, bro. yung pangusap sa'yo ng verse na whether you eat or drink, do it for that. Wala naman yun. Wala kang Kahit ano na. ano sa'yo, para sa'yo, dating sa'yo ng verse na yun. Kasi kahit nasabihin natin magkakapareho ang verse, pero pagdating sa atin, iba-iba ang view. Iba-iba yung pangusap nila sa Sana umay. Hindi. Siguro kung hindi niya maano ko, tatanungin na lang natin siya, ano yung para sa kanya, paano niya gino-glorify si Lord? ayun. Sige. Paano mo gino-glorify, pinipraise si Lord? Sige lang. Paano ka mag-glorify si Lord sa buhay mo? Ano yung mga ginagawa mo, dapat mo, may pakita mo kay Lord na siya lang. Tama ba? Tama ba? Na?
Ah, sige, Brother Mike, ano ba yung sa'yo? Oh, hindi lang eh. Ano ba yung Gawin yung test para kayo. Amen. Actually, ang purpose ng retreat natin ngayon, Nandun na yun, nakapatunay mo. yung purpose ng retreat natin ngayon, doon umiikot sa verse na yun. Kung titingnan mo lang, doon pa lang. Inano doon, binanggit doon, whether you eat or you drink. Pinakadulo, binanggit doon, or whatever you do. Ito yun yung ginawa natin. Ano bang ginawa natin? Nagkaroon tayo ng retreat. Anong purpose? Para magkaroon tayo ng makabuo tayo ng isang relasyon sa bawat isa. Ito ngayon, bilang isang magkapamilya, may mga pamilya. Kaya nga, family retreat yung ano natin ngayon. Para kasi nasanay na tayo na kanya-kanya na lang tayo, di ba? Pero bilang isang anak ng Panginoon o kaya tagasunod follower ni Jesus, mas maganda talaga na palakasan sa bawat isa, magkakaroon ng connection sa bawat kapatid. Yung mag-build ng relationship sa bawat kapatid na in case na magkaroon ng problema ang isang kapatid, mayroon siyang masasabing meron siyang kapatid na pwede niyang maasahan o kaya mapagsabihan ng mga problema. Kasi usually tayo, dumarang tayo sa mga samot-samot pagsundo. Depende na kung paano natin ito hinarap. Ngayon may mga bagay na minsan parang hirap harapin na mag-isa. Kailangan mo ng kapatid na siyang tutulong sa'yo para magpatuloy ka dun sa laban na yun. Ito yun. Ito yung ginawa natin. Pamilya tayo sa oras na to, hindi tayo pumunta sa isang gathering para lang doon sa kasiyahan. Pumunta tayo doon para magkaroon tayo ng ultimate relationship sa bawat isa. Sana bigbitin natin ito pag-uwi na. Sa ating mga bahay na hindi lang ito umpisa, hindi lang ito ngayon, hindi umpisa pa lang ito para magtuloy-tuloy yung natin. Mag-build tayo ng relationship sa bawat isa sa atin para mas lalo po tayong tumibay sa ating pananampalataya kapag patuloy tayo na hindi tayo nahahatak ng sobrang di ba, yung iba karamihan bumabagsak sila, nag-backslide sila dahil wala silang katuwang. Isang bagay na nakita ko kasi, mahalaga yung may katuwang ka sa pananampalataya mo kasi may minsan ups and down tayo. Hindi naman tayo perfect eh. Hindi tayo perfect. Katulad buti lang kami ni Brother Dong kasi malapit lang kami. Tsaka, boss ko siya, kaibigan ko siya. Basta yung namin doon kami, nagkaroon kami ng relationship na pwedeng naghila sa amin sa bawat isa. Kung si Brother Dong minsan na papansin ko na parang nanghila, ako yung mag-ano sa kanya. At kung minsan ako naman nakikita ng Brother Dong, siya yung mag-angat sa amin, maghihila sa amin. Ganun din yung ginagawa natin ngayon. Diba? Napakaganda. Yung natin, pagpatuloy natin, sana, dalangin ko talaga, hindi sana, dalangin ko na magpatuloy ito at dadagdagan pa tayo. Yun yung gusto natin umpisahan. Kahit na ilan lang tayo ngayon. At tuloy-tuloy lang tayo. Kailangan natin ng bawat isa. Hindi tayo pwedeng lumaban. Ang warrior kasi ni Lord, hindi lang yung isa. Marami. Hindi pwede lumaban ng isang warrior lang. Dapat may mga kasama ka talaga. Kasi doon ka tatatag doon ka titibay Kasi mawalan ka ng kahit sabihin mo, kasama mo si Lord. Pero pag minsan, katulad ni, sino ba yung propeta na sinabi na papatayin siya ni Jezebel? Elijah. Si Elijah. Tumakas siya, natakot siya. May takot din tayo. Pero tingnan tayo na natatakot tayo. Pero pag may kasama ka, may mag-aano sa'yo. Huwag kang matakot. Nandito ka na. Katulad ni Moises. Start mo yan. Si Moises, di ba? Sabi na Si Aaron. Si Aaron ang nagtangat ng kanyang kasi nakita ni Aaron na pababa na yung niya. Kasi pag bumaba yun, ang bato na yun, matatalo sila.
Yun yung laban natin. Kailangan may mag-ano para magpatuloy. Kasi kung ikaw ay mag-isa, babagsak ka talaga. Yun lang. Yun lang isang ano. Sana maano natin yun, napupit natin sa bawat isa. At yun din yung ano ng puso ko na mangyari ang ganitong ano, hindi ko inaasahan. Salamat kay Brother GR at sa inyo. Brother Alvin. Thanks sa inyo. Salamat sa Panginoon. Kasi hindi mangyayari ito pag hindi niya ginusto. Amen. Ayun lang. God bless you. Salamat sa Panginoon sa success. Ngayon. Walang aberya. Praise God. Looban nila. Amen. Yun talaga. Nakagdag. May dagdag pa? At dagdag kami eh. Marami ba? Yung strong kaya. Six pa lang. Ano ko isi? Six pa lang pala. Hanggang 10 daw pala tayo. Paglapit pa lang yan eh. Kung Kailangan na ito ulit. May fellowship kami dito hanggang kami. Chol, napapuhin na to eh. Kaya pauwi eh. Sige, mag-ano na tayo. Importante na ano, ito, magtuloy-tuloy ito, panalangin natin. Na darating ang panahon na lalawak ka. At saka, dagdag ko lang din. Tayo kasi yung yung baga, di ba, yung makikita natin, sino Pastor Bob, Pastor Derek, yung mga leaders sa church. Kumbaga, hindi na sila pabatay. So tayo yung parang naka-next sa linya. So kung kung yung foundation natin, di tayo matibay. Tulad nito, we are building our foundation. Kumbaga, pinapalalim natin yung relasyon. Para pagdating ng araw na, hindi naman sa syempre, certain yun eh. That is certain, di ba? Nakatadaan tayo isang beses mabuhay, ito yung mamamatay, di ba? Sabi sa Bible. So kumbaga, kung tayo na yung next generation, meron tayong strong foundation na relationship na kumbaga, hindi matitinog ng kaaway kasi we are building our foundation sa ano ba yan? Sa stone ba yan? Tama ba? saan? Stone? Stone ba? Or sand? Ay, stone eh. Ayun, sa stone. Kasi kung sand lang, marami kasi mga churches na kahit mga ganyan-ganyan, meron pa, di ba, nagigiba. Pero kung nakatayo tayo sa foundation, meron tayong fellowship na ganito, meron tayong banding na parang magkakapatid. Talagang darating yung time na pag tayo na yung mukbang, kumbaga, tayo na yung nasinday, tayo na yung nilalaga ni Lord. Meron tayong sama-sama tayo, maglilipot kayo. Diba? Yun lang yung yung pinaka-punto doon, yung itong mga gawain ganito is talagang magmahalan lang. Gusto ba? Utos lang naman ni Lord yun eh. Diba? Yung kasi God is love. Amen. Kaya naalala ko lang yung shinare ko, yung about kay Joshua. Yung pinakahuli dun sa verse na yun na, For me and my as for me and my we household, will serve the Lord. yun, ganun dapat kasunod. Kasi, hindi natin alam. Minsan, nakabase lang yung natin dahil sa ibang tao. Paano kung bumagsak siya tapos tumabay ka rin? Amen. Hindi pwede gano'n. Kung bumagsak siya, akayin mo siya na kumano. Ganun mo eh. Kasi kung bumagsak mo isang kapatid, tuluyan mo pa, sumabay ka pa. Wala nga na doon. No. Wala yung ni Lord. Wala talaga yung grace ni Lord doon. Si Lord kasi laging nag-ano sa atin para gumagabay sa atin para lang tayo at cold. Lagi tayong iangat. Kasi alam ni Lord na lagi tayong nagdadapa every time sa tayo na sasabak tayo sa titinding pagsubok. Dadapa talaga tayo. Pero yung talaga yung pag-ibig ni Lord yung kumbaga kaya tayo nakakapagpatuloy is by the grace of God talaga. Hindi sa ating sariling kalakasan, sariling katalungan, sariling skills, knowledge, hindi yung biyaya lang talaga. Biyaya. Sabi nga doon sa kanta, sa biyaya mo lang kumbaga yung lahat ng meron tayo galing sa Kanya. So, kumbaga, sabi nga doon sa Bible, di ba, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Amen. Ay, closing na natin? Or mayroon pang dadagdag? Si Sister Mara ba? Kasi Hindi yung salita kanina. Sabi nga sa Romans 3:22,
Sweet and for sharp. Ayos. So, Yes, sir. So, closing tayo. Mr. Jonah, ikaw na siguro yung closing sa ano natin. Yes, sir. Hallelujah. Okay lang po pag-pray natin. Pag-pray. Sige, hallelujah. Ito lang, super mo. Yes. Pag-pray muna natin ang bawat isa pala para ano. Bukta na. Yan, bukta. Ano na sila? Hallelujah. Yung putol eh. Okay ka ba? Okay ka ba? So, kayo na rin. Siguro, mas maganda rin na kayo, girls. Para magandang ano. Hallelujah. Putol mo kasi. Sis, aming lagay. Wait, dito na ka. Sarap. Tagpo na lang kami ah. Let's go! Wait lang, wala pang ano. Wow! Saan yung guys? Ay, yung sabay. Nandyan sa ano, styro. Nandun. Gutom ka na, bro? Tayo na ba? Mayroon na ako. Teka, bro. Mayroon na ako. Akala ko, wala. Pa yun, nag-drive pa. Gutom na to, nag-drive. Buti pa yung mga bata, nakaligo na. Ah. YouTube Ice din nandyan sa ano, styro. Wow, sarap. Nag-umapaw. Kuya, YouTube Ice. Ha? Base na ako. Dito ba lang? Maganda si Sam.